Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. It's another Sunday that we can share the gospel, and I hope that you are going to receive the presence of the Lord. At syempre ang nais po natin dito ay maranasan niyo po ang Panginoon in a very personal and very powerful manner. At ang hinihiling po natin sa Panginoon, syempre, mabago po tayo from the inside out. Ito po ang pangalawang pag-uusap natin on the fruitful Christian life. Pag-uusapan naman po natin today, abiding in Christ, the source of our fruitfulness. So saan nga po ba talaga nagmumula ang pagiging mabunga ng isang Kristiyano? I hope that you can stand up with me while you read John 15 verse 4, Amplified Version. Basahin po natin sabay-sabay. Remain in me and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit, producing evidence of your faith, unless you remain in me. Napakalupit po ng sinasabi ng Panginoong Hesus dyan. Let's dig deep for a while before we open in prayer. Ang sabi po kasi ng Panginoon dyan, remain in me. Ano po ang ibig sabihin nito? Continuous living connection with Jesus Christ. Hindi po to yung kapag ganado ka, o di kaya kapag ikaw ay nasa mood, o di kaya kapag ikaw ay masaya. Ang sinasabi po ng Panginoon dyan, patuloy tayong mag-abide or remain in Jesus. At ang sabi niya, pangako niya po, I will remain in you. Napakaganda po kasi ng illustration na to dahil sa mga Israelites during that time. Pag narinig nila tong bagay na ito, the vine and the branches, madali po nilang maisip kasi they are practically an agricultural nation. So, alam nila kapag naputol ang branch na disconnect sa vine, mamamatay ang branch na ito. So naintindihan po nila na ang ibig sabihin ng kapag panatili ka sa Panginoon, patuloy ka nananalangin araw-araw, nagbabasa ka ng Biblia, pinagninilay-nilayan mo siya, sinusunod mo siya, natanggap mo ang pag-ibig ng Panginoon, you acknowledge it, you value it, you receive it, you believe in it, at ikaw ay nagbabalik tangkilik sa Panginoon at minamahal mo rin siya. Hopefully, tayo po ay umuumang sa agape level. So, ang nangyayari po dito, ano nangyayari daw? You can now bear fruit. Ano raw to? Ebidensya ng pananampalataya. Kaya nga po napaka-importante na ang buhay natin, ipinapakita natin sa ating pang-araw-araw na gawain, salita, ang ebidensya ng ating pananampalataya upang maniwala po ang mga tao sa ating sinasabi. Dahil nakatingin po talaga ang tao sa ating kinikilos, ating ginagawa, ating pagdidesisyon, o di kaya yung ligaya ng mukha natin, o di kaya yung pagiging seryoso natin na gusto natin na mataas ang antas ng moralidad natin at mataas ang excellence natin sa ating trabaho, sa ating pag-aaral. So kapag tayo po ay konektado sa Panginoon, again, continuous po yan. Tuloy-tuloy na connection sa Panginoon. Hindi napuputol dahil wala tayo sa mood. In other words, we have that deep relationship with God, parang anak sa magulang. Kahit ano ang mangyari, ang anak at magulang sila ay magkarelasyon. Ganun din po sa mag-asawa. Hindi yan namimili ng panahon, hindi namimili kung may pera sa bulsa o wala. Hindi namimili kung ito ay nasa kalusugan o nasa ika nga sickness. So those are the things na napaka-importante po. Kaya napakaganda ng emphasis ng Panginoon na ang pagiging mabunga, ang pagkakaroon ng ebidensya ng ating pananampalataya ay nakasalalay hindi sa atin, kung hindi sa connection natin sa Kanya. So ano man ang nakasalalay sa atin, yung tayo ay nagdidesisyon na maging konektado sa Kanya. Ang resulta ng bunga ay mula sa Kanya. Kasi ang branch po, pag tinignan natin, wala siyang kapangyarihan para mamunga. Daluyan siya ng bunga. Ang vine ay nagdadala ng nutrients, nagdadala ng ano no, ng kapasidad para ang mga branches ay mamunga. So bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusap sa araw na ito, manalangin po tayo. Panginoong Ama, napakabuti mo, napakahusay mo at napakadakila mo. Maraming salamat dahil ang outcome ng buhay namin, ang resulta ng aming buhay, ang pagiging fruitful namin ay nakabase sa inyo. Ang kailangan lang naming gawin ay magpasakop sa iyo araw-araw. Huwag naming makalimutan na kami ay dapat nananatili sa iyong inspirasyon
sa iyong presensya sa pamamagitan po ng panalangin, pamamagitan ng pagsamba, pagbabasa ng iyong salita, pagsunod dito, at kami po, Panginoon, ay nababalot ng iyong pag-ibig at nang iibig ka namin pabalik. At alam po namin, Panginoon, pag ganito ang aming karanasan, hindi kami, Panginoon, hihinto o hindi kami manghihina sa pagkokonekta sa iyo dahil ito po ang pinaka-importanting bagay sa aming buhay. Napakabuti mo, napakadakila mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo. Salamat dahil ang nais mo sa amin ay magkaroon kami ng malalim na relasyon sa iyo upang kami, Panginoon, ay magtiwala, upang kami, Panginoon, ay mabago, upang ang buhay namin, Panginoon, ay nagpapakita ng ebidensya ng aming pananampalataya. Hindi kailangan mayaman kung hindi makikita lang na makikita ng mga tao. Ikaw, O Panginoon, sa aming buhay, you are glorified. You are advanced in terms, Lord God, of your presence. We bring you everywhere that we go. At hindi maaring mapagkaila ng mga tao sa aming kapaligiran na ikaw ang kanilang nararanasan, ang kapangyarihan mo ang dumadaloy sa amin bilang mga anak mo. And so I pray that everyone, Lord God, will remain in you so that you will remain in us and that we will be able to bear fruit, the evidence of our faith, of our claim na kami ay born-again Christians. In Jesus' name, amen. Ayan. So napaka makapangyarihan po talaga ng Panginoon. So sa araw na ito, pag-uusapan natin dalawang importanteng bagay na kaduktong, syempre, ang katotohanan na tayo ay talaga nga naman nakaangkla sa Panginoon. So 2 points that we're going to discuss today. Point number 1, the necessity of connection. And number 2, sustained intimacy leads to productivity. So pag-uusapan natin ang importansya na tayo ay konektado sa Panginoon. Basahin po natin sabay-sabay ang Psalm 91 verse 1 and 2 NIV version. Kung maaari po kayong tumayo, please stand up with me. That will be awesome. Sabi dyan, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Grabe. Katulad nga po na ang puno, hindi siya pwedeng mabuhay na walang araw, walang water source, 'di ba? Hindi mataba ang lupa. Ganun din po tayo kapag hindi tayo nakakonekta sa Panginoon dahil siya ang lifeline natin. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng tapang, ng talino, and we are under His shelter. So, anong nangyayari sa atin? Nagkakaroon tayo ng spiritual fruit. And that is something that is absolutely amazing. So, anong nangyayari po sa atin kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon? We are in the shelter of the Most High. In other words, parang kung titignan po natin ang shelter, parang tahanan natin yan. Nasaan tayo? Nasa tahanan ng Panginoon. Ganun po yung mangyayari sa atin. So, ang nangyayari po, meron tayong seguridad under the shelter of the Most High. Tayo ay mapoprotektahan ng shadow of the Almighty. Ibig sabihin, tayo ay nasasakop ng kanyang presensya. Di ba yung shadow, it casts over us at tayo magpunta na ano ng shadow ng Almighty. And so, we are protected dahil tayo ay connectado sa Kanya. At ano pa ang pinaka-importanting bagay dito? Sabi, He is my refuge and my fortress, my God whom I can trust. So, yung refuge po ay napaka-importante kasi siya yung takbuhan natin. Hindi tayo tatakbo sa ano no sa lending apps at ang mangyayari mababaon tayo sa utang tapos mapapraning tayo. Hindi tayo tatakbo sa kaibigan natin kahit siya ay napakalapit sa Panginoon. Ang refuge po talaga natin, ang takbuhan natin, ang sumbungan natin ay ang Panginoon. Kaya nga po importante yung connection natin sa Kanya. Dahil alam natin kung sino ang ating pupuntahan. Siya yung uunahin natin. Ang kadalasan po syempre, kung hindi tayo konektado sa Panginoon, ang una nating solusyon ay yung makamundong solusyon. Pupuntahan natin ang kaibigan, kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, di po ba? O di kaya kung sino yung kaibigan natin, mapagkakatiwalaan natin. Kadalasan, kapag tayo ay nagkakapos sa pera, yun nga, mangungutang tayo. Kapag wala tayong kapayapaan, pupunta tayo sa mall, manonood tayo ng sine, mag-social media scrolling tayo, di ba? So, hindi ang Panginoon ang pinupuntahan natin.
Kapag konektado tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan na mag-doom scrolling, hindi natin kailangan mag-malling, hindi natin kailangan gumawa ng mga bagay-bagay para ma-distract tayo. Tayo ay pupunta sa Panginoon para makahanap ng solusyon na maka-Diyos, makabuluhan at makatwiran. Solusyon na maaring hindi maganda sa tenga natin. Ngunit ito ang tamang dapat nating gawin. Naalala ko po nung nagkaroon kami ng opportunity to talk to several poor people in a community na kami po ay nag-missions, pinag-usapan po namin kung paano sila nagiging lalong mahirap dahil sa mga choices that they make. Masakit man sa tenga nila, dapat namin pag-usapan. So nilista namin kung saan napupunta ang kanilang yaman. Napupunta kadalasan sa bisyo, napupunta doon sa mga bagay na pwede namang hindi bilhin, katulad ng soft drinks, katulad ng ano no nung mga sachet na coffee o di kaya bumibili ng tingi. So ito po yung mga inaddress namin na mga problema na maari nilang masolusyonan agad-agad para makita nila na ang kanilang yaman ay lumalaki at nakakapag-ipon sila para makapagpundar sila ng paari nilang gawing pangnegosyo o di kaya mas maayos na kapamaraanan ng pamumuhay. Tulad nga po na pinag-usapan din namin kung ang Panginoon po ang ating fortress, siya ang ating kaya nga siya ay protection natin. So anong ginagawa ng Panginoon? Ilalayo po tayo sa mga taong masama. Yan yung number one na tinuturo ng Panginoon. Kaya nga, whoever is free from the presence of the scoffers, yung mga marereklamo, mga maangas, mga gossipers, sila po ay totoong malaya. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, poprotektahan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Poprotektahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-nudge sa atin na tayo ay lumayo sa mga maling tao. Dahil ano nga ba ang magagawa ng isang chismoso o chismosa na lalapitan natin kung meron tayong problema? So, kung tayo ay marunong magprotekta sa ating mental health, sa ating emotional health, ang pupuntahan natin ay ang Panginoon. Kaya nga po importante ang koneksyon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung sino yung dapat natin pagtiwalaan, ang Diyos lamang. Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, tayo ay nagpasakop sa Panginoon, imposibleng hindi niya tayo mabibigyan ng karunungan, ng katalinuhan. Imposibleng hindi niya maibibigay sa atin yung kapayapaan na kailangan natin sa kalagitnaan, let's say, ng disiplina niya o pagsubok sa ating buhay. So tayo ay magiging kalmado dahil tayo ay may tiwala sa Panginoon. Hindi tayo nakaangkla doon sa trabaho natin na nagbibigay ng sahod 15 katapusan, o hindi kayo nagbibigay sa ating yaman dahil nagninegosyo tayo. Nakatingin tayo sa Panginoon. Dahil sabi sa Biblia in the book of Deuteronomy chapter 18, He is the one who gives us the power to produce wealth. And in this case, He is the one whom we can trust. Bakit natin pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon? Dahil namatay siya sa krus ng Calvary for you and for me. Ano ang pakay niya? So that we may be saved. Number one, from eternal damnation. Number two, masave tayo sa kasalanan. Sabi nga sa John chapter 8, if the Son sets you free, you are free indeed. Sa Romans 6, we are not slaves to sin anymore. We are slaves to righteousness. So, kung titignan natin, ang layo ng pamumuhay natin from before na hindi natin ginagawa na protection natin ng Panginoon o hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Yan po ang ebidensya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang ebidensya ng Kanyang salita patungkol sa ating kinabukasan dahil sabi nga ng Biblia, sino man si Jesus na nagpangako, He will be faithful. He will never change. He is the same yesterday, today, and tomorrow. And so, He is the promise keeper. He is the deliverer. So, pag nakita po natin ang pangako ng Panginoon, sigurado po tayo na 100% ibibigay niya, igagawad na niya sa atin ang pangakong yan kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kaya nga po sa paghahanap ng trabaho, magtiwala tayo sa Panginoon. Sa paghahanap ng esposo, esposa, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong magmamadali.
At kapag tayo ay napayuhan ng mga taong makadiyos, makinig tayo dahil sila po ay ang representative ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, pag tinignan natin ang buhay natin, kanino ba tayo nagtitiwala? Kanino ba tayo humihingi ng payo? Sino ba ang sinusunod natin? Mga tao ba sa kapaligiran natin? Yung napanood natin sa TikTok o yung napanood natin, let's say, sa YouTube, di po ba? O ang Panginoon? Dahil pag nagtiwala tayo sa Panginoon, imposibleng linlangin niya tayo. Imposibleng dalhin niya tayo sa mali. Imposible na siya ay gagawa ng hindi maayos para sa atin dahil nga mahal na mahal niya tayo. Ang pag-ibig niya sa atin, pinakita niya when He died for us while we were sinners. So ganun po kalupit ang kapangyarihan ng Panginoon. So this is one of our questions for today. What happens in your life when you disconnect from the source of all life? Who is God? So ano mangyayari sa'yo? What will happen to you? Sigurado po ako, people who are disconnected from God, they will be depressed, they will be at a loss, they don't have direction, they don't have purpose, makasarili sila, di ba? Mahilig silang magyabang kahit akala nila hindi sila mayabang. So ang dami-daming nangyayaring negatibo, matatakutin, punong-puno ng anxiety, punong-puno ng worries. Ngunit kung konektado tayo sa Panginoon, siya ang Ama sa langit, tayo ang kanyang anak, tayo ay magkakaroon ng kumpiyansa at seguridad sa buhay natin araw-araw. Imposible pong hindi. Ikalawang punto po na pag-uusapan natin, alam niyo napakabuti po talaga ng Panginoon dahil napag-uusapan po natin ang mga bagay na ito. Sabi po dyan, sustained intimacy leads to productivity. So ano nangyari sa atin? We become fruitful. We become productive. Hindi nasasayang ang araw natin. Basahin po natin sabay-sabay ang Colossians chapter 2 verse 6 to 7, Amplified Version. Kung maaari po kayong tumayo wherever you are, please stand with me. Sabi po dyan, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in union with Him. Paano? Reflecting His character in the things you do and say, living lives that lead others away from sin, having been deeply rooted in Him and now being continually built up in Him and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught and overflowing in it with gratitude. Grabe. Ang lupit po ng metaphor na sinasabi ng Panginoon nito, walk in union with Him. Ano raw ang ebidensya that we are walking in union with Him? Kapag nagiging kawangis natin si Kristo sa ating ginagawa, sa ating sinasabi. At ito pa ang pinakamalupit na ebidensya na tayo ay nakakonect sa Panginoon, na ilalayo natin yung mga tao sa kasalanan. Tayo po ang nagsisilbing asin at ilaw sa kanila. So ang nangyayari po, dahil sila ay nakakakita sa atin ng kakaibang pagkilos dahil nakakonekta tayo sa Panginoon, nakikita nila ang buhay natin ay makatwiran, maayos, matuwid, walang kasinungalingan. So ano po nangyayari sa atin? Tayo ay nagiging inspirasyon para ang mga taong nagkakasala, makikita nila na mas okay hindi magkasala. Mas okay walang bisyo. Mas okay na hindi ka nagsusugal, hindi ka nagsisigarilyo, hindi ka nag-aalak. Mas okay na hindi ka dapat natataranta. Mas okay na ikaw ay konektado sa Panginoon, nananalangin, nagbabasa ng salita niya dahil ikaw ay nagiging productive. May purpose ang araw mo. Hindi ka nagsasayang ng panahon na huntahan. O di kaya nagkapakatamad-tamad ka habang ikaw ay nasa trabaho o parating dinidelay mo yung mga dapat mong gawin kung ikaw ay nag-aaral. So ang ginagawa mo, every day you are being productive. Every day, ginagawa mo yung maari mo at kaya mong gawin para kinabukasan, mas marami kang panahon para magawa mo ang iba pang bagay. So napaka makapangyarihan po talaga ng Panginoon sa ating buhay. Naalala ko nga po nung ako po ay nasa kolehiyo, dahil binayaan ako ng Panginoon ng puso na nagpapasakop sa Kanya, inuuna ko talaga mag-aral. So first semester, second semester, it doesn't matter. What happens is, during the first month, mag-a-advance reading ako doon sa mga paborito kong mga subjects, lalo na yung mga major subjects.
gagawin ko ang lahat ng makakaya ko na matapos ko lahat ng mga pwede kong gawin kasi nga po wala akong pambili ng libro. Kadalasan po, nanghihiram ako doon sa mga may kaya kong mga kaibigan, hihiramin ko yung libro, gagawa ako ng aking notes, tapos yung mga importanteng mga bagay, pina-photocopy ko po yun ng mga panahon na yun. Dahil mas matipid pa rin para sa akin na mag-photocopy, manghiram ng kanilang mga libro, magbasa in advance kasi sa bumili ng libro. So na-cost out ko po siya. Dahil binigyan nga po ako ng karunungan ng Panginoon. At dahil sa ayaw ng Panginoon na mag-aksaya ako ng panahon sa unang dalawang buwan ng semester that normally lasts 4 months, kung titignan po natin, or 5 months, depende po sa school year, talagang naiintindihan ko na yung dapat kong gawin. So mataas ang grado ko ng prelims, mataas ang grado ko ng midterms. So pagpalo po ng finals, kadalasan po ako ay exempted. Kung wala man exemption na binibigay yung professor, pagpalo po ng ano no ng finals, kalmado na ako. Kasi napag-aralan ko na yung dapat kong pag-aralan. So ano nangyayari po diyan? We are continuously being established in our faith, at nakikita po natin na nabibuild tayo doon sa relationship natin sa Kanya. So nagiging kawangis natin ng Panginoon. At syempre, dahil nga po tayo ay mapagpasalamat, ganun po talaga ang buhay. Naalala ko po, meron po kasi kaming kaibigan na ano no, na classmate din namin sa iba't ibang subject, because hindi siya ano no, hindi siya regular student dahil dun sa mga sumabit na mga subjects niya. So may kaya po siya. May kaya. Siya yung isa sa pinakamay kaya sa amin, kaya niyang bumili ng pagkain sa canteen, meron siyang bagong sapatos, malaki yung kanyang baon, nanlilibre siya, and that's absolutely fine. So, meron siyang kaya, maayos ang pamilya niya from the perspective na pinapakita niya sa amin. I don't know what's happening in his private space. Nakikita namin na siya ay well-fed, obviously, hindi siya nangangayayat, at marami siyang mga material things, pero hindi po siya masaya. Meron siyang kalungkutan. At 'pag nag-uusap kami, may mga times na gusto niya makipag-inuman sa amin. May mga times na gusto niya lang mag-hangout, yung katabi lang namin siya, tapos kami yung nagkukuwentuhan ta's nakikinig lang siya. Gano'n po ang pinagkaiba ng tao na nagpapasakop sa Panginoon. Nung mga panahon po na yun, talaga nga naman, may mga panahon na kailangan kong maglakad halfway dahil wala akong pamasahe na 2 sakay papunta sa eskuwelahan, gano'n din pabalik. Sometimes I would walk halfway, sometimes the whole way. Pero masaya po ako dahil sa Panginoon, dahil konektado ako sa Kanya. At sabi po diyan sa verse 7 sa dulo, overflowing in it with gratitude. Kasi nga po, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng ligaya, ng totoong kagalakan. Kahit anong estado ng buhay natin, maaari tayong maging maligaya. Hindi kailangan may pera, hindi kailangan may bagong gamit, hindi kailangan mataas ang sahod, hindi kailangan mataas ang posisyon. Although ay gagawad ng Panginoon sa iyo kung pagkakatiwalaan ka niya, pero ang pinaka-essence po ng buhay, iba yung ating mental, emotional health. Grabe tayo kaingat sa ating nilalagay sa ating isipan. Grabe tayo sa pag-iingat, sa pakikipag-interact sa mga tao, at iniisip natin siyempre hindi lamang yung kapakanan natin, kundi yung kapakanan ng ibang tao. Kung tayo po ay magaling, wala tayong karamdaman. So madadala natin yung ibang tao sa kalusugan. Dahil tayo nga po ay mapagpasalamat. Katulad nga po ng sinasabi ko, hindi po lahat ng mukhang mataba ay may sakit, o hindi lahat ng payat ay malusog. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalusugan spiritual, emosyonal, intelektual, pisikal, material, pinansyal. Kaya nga po ang pinakaimportante, tayo po ay umangkla sa ating Panginoon sa araw-araw nating gawain. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang tanong ko sa inyo. How might a deeper relationship with Christ change the way you live day to day? Kapag tayo po ay konektado sa Panginoon, paano po tayo magiging mabunga? Paano po tayo magiging productive? Paano po magiging maayos ang ating buhay at tayo ay mababago ng Panginoon? Yan po ang aking tanong sa inyo. At ang sagot dyan, syempre, from my personal perspective, kapag tayo po ay malalim ang relasyon sa Panginoong Hesus, imposible pong hindi tayo mabago, imposible pong hindi po tayo maging productive. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Inaanyayahan ko po kayo na to pray with me right now. Hallelujah. Kung ikaw ay naghahanap ng bunga sa iyong buhay, ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay nito. Hindi maibibigay sa atin ang pagiging mabunga apart from God. Dahil siya ang source ng fruitfulness natin. Kapatid, kung ikaw ay mananampalataya at matagal ka nang wala sa presensya ng Panginoon at hindi mo nakikita na maayos ang iyong buhay, inaanyayahan kita sa oras na ito. Bakit hindi ka magpasako? Bakit hindi ka lumapit? Hallelujah. Walang mawawala sa iyo kung ikaw ay lalapit sa Kanya. For the next 2 or 3 minutes, I would like to encourage everyone, come to the Lord and seek Him. Humingi tayo ng tawad kung tayo ay nawindang at nawala ang ating koneksyon sa Kanya. Kung hindi naging makabuluhan ang ating mga nakaraang taon, nakaraang buwan, nakaraang araw, let's go back to Him para maging makabuluhan. Pray for the next minute or two, and then we will pray together. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kapangyarihan. Nagpapasalamat dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay na mabunga. Nagbibigay sa amin ng buhay na makabuluhan at makapangyarihan. At dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatirang dumulog sa iyo na nagnanais bumalik sa sigla, sa ligaya ng kanilang kaligtasan. Igawad niyo po sa kanila. Habang sila po, Panginoon, ay nasa iyong presensya, mapagkumbaba at nagpapasakop. Lord, wala pong imposible sa iyo. Lord, ikaw ang source ng productivity. Ikaw ang source ng joy. Ikaw ang source ng solusyon, ng wisdom na kailangan namin sa araw-araw naming pamumuhay. And so today, may you bless us, equip us, and empower us with everything that we need. Kayo po ang magbigay ng kagalingan sa lahat po ng mga kapatirang dumulog sa iyo at umaamin sa kanilang sarili, mapagkumbaba, nagsusumamo, that they have been, Lord God, spiritually sick. And so make them spiritually healthy. Give them, Lord God, what they need so that they will, Lord God, be in the position to be fruitful as they remain connected to you. You are the source of fruitfulness. You are the source of life. Kapag kami po, Panginoon, ay wala sa iyong presensya, kami po ay windang, takot, nag-aalala, natataranta. Ngunit sa presensya mo, may kapayapaan, may kapangyarihan, may pagbabago, at may kasaganahan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Hallelujah. Ayan, maraming salamat po for joining us today once again, and we would like to encourage you, please do share our content sa mga kaibigan natin, and if you are watching from the FB or sa ating YouTube channels, please do encourage your friends to subscribe or follow whatever platform it may be. Kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at nagnanais na magkaroon ng simbahan that you can join, please do reach out to us. Mag-comment po kayo and we will endeavor to actually have that conversation with you. At kung meron po kayong nais na gawing testimony o patotoo na kayo po ay gumaling, kayo ay nakabalik sa Panginoon, reach out to us because these are the important things that we would like to know so that we may be able to share God's goodness and glory. And so, until next week, sa mga kasama nga po namin sa Zoom, please do stay for a while. You're going to have a short fellowship. So, let the Lord shine through you. Let His face shine upon you. And we will be gracious always and forever until we meet God face to face in the heavenly realms. God bless you. Goodbye for now.